Re-record. Andalin mo siya. Maraming salamat po dun sa tanging bilang na yon. Totoo po, ang mensahe ng awiting yon, once na ang Panginoong Kristo ay nasa ating pong puso, we are complete. No? Wala na kailangang idagdag, wala na kailangang kailangan pa tayo na mangkin, para yung blessing ng Panginoon at yung assurance ng ating pagpunta sa langit ay makamit natin. Once na tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we are complete in Him. Salamat po sa tanging bilang na yon. At muli, magandang umaga po sa bawat isa. Okay, na-miss ko po kayo talaga. Kaya habaan ko itong mensahe ko ngayon. Okay, atin pong buksan ang ating mga Bibles sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18.
Sabay-sabay po natin itong basahin. Huwag na po tayong tumayo. Okay, 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat muling bukas ang inyong salita sa aming harapan. Muli, Panginoon, na ikaw ay mangungusap sa amin. Dalayan ko, Panginoon, muli bukas mo ang puso, ang isipan namin sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ito at maiangkop, mai-apply namin po ito sa aming pong buhay. Makita namin ang significance nito sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa pagsisimula ng amin pong bagong taon. Kaya Panginoon, ang nawang banal na spirito ay maging malaya na kumilos sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I-describe nyo nga po sa isang word ang mga pictures na to. Isang word lang. Abandon. Correct. Galing. Talagang pagkabagong kasal, talagang no? Sharp. Totoo po yun, ano? Kung mapapansin nyo itong mga yan. Kung mapapansin nyo itong mga picture na to, mga napabayaan, ano? Mga iniwanan na, no? Mga hindi na itinuloy, no, na gawain. Okay? Sa inyong palagay, bakit ito na-abandon? May idea ba kayo? Yun, lack of budget, no? Okay. So, alam niyo po, maraming bagay sa mundong ito ang nagiging dahilan bakit ina-abandon natin ang isang bagay or nagki-quit tayo or nagi-give up tayo, di ba? Ayon po sa mga nabasa kong mga articles about why do people easily give up, ay nakakita po ako ng 5 na dahilan. Pwede siguro niyong dagdagan ito at meron siguro din kayong iba na reason kung bakit ang daling mag-give up ng mga tao. No? Katulad dito, masasabi ko na nag-give up yung mga may project nito. No? Dahil ngayon, sabi nga ni Nanay Bel, marahil ay kulang sa budget. Okay? Pero, ito po yung 5 na nakita ko. Una, lack of planning. Kaya nag-give up ang mga tao or ang isang tao sa kanyang ginagawa kasi hindi niya naplano ng ayos. Hindi niya nakita kung gaano karami yung gastos, no? Or kung gaano kahirap o gaano karaming oras ang dapat niyang gugulin. Di po ba? Na-experience niyo ba yan? Pagka kulang ka sa plano, sigurado, no? Mag-quit ka agad. No? You will give up. Next, lack of resources. Yan, ito na yung sabi ni ni Nanay Bel, no? Kulang sa budget, no? Tandaan po ninyo, maging sa pang-araw-araw nating pong buhay, lagi pong sinasabi ng mga coaches, no, sa finances, na live within your budget lang. Wag na wag kayong mamumuhay ng higit, no, sa kung ano ang meron kayo. Okay? Kasi the moment na lumampas o hindi nyo na-estimate, no, yung budget ninyo, mag-quit kayo. Next, lack of ownership. Anong ibig sabihin ng lack of ownership? Pag sinabing lack of ownership, halimbawa may plano kayong gawin, yung grupo, at nag-suggest yung leader na ito ang gagawin natin. Pero parang ikaw, mayroon kang ibang plano. So, pagka meron kang ibang plano, hindi mo, kung mag-fail or maging successful yung plan ng leader mo, wala kang pakialam. Kasi, hindi ko naman plano yan eh. At kung magkapalpak-palpak siya, i-blame mo yung leader. No? Plano naman niya yan eh. Hindi ko naman plano yan. At ganun nga po ang mangyayari. Lahat po ng ating plano sa buhay, dadaan po yan sa talagang masusing pagsubok.
At kung hindi mo aangkinin yung plan na present sa'yo, you will easily quit. Katulad na lang po sa ating church, may plano ang church, may vision, may mission ang church. Kung hindi mo siya aangkinin, kung ang lagi mong isip, yan ang plano ni pastor. No? Yan ang plano ng leader ko. No? Matupad man yan o hindi, wala akong pakialam. Lack of ownership. Maganda po mga kapatid na lahat ng plano, no, kung ikaw ay kasali sa nagplano, you take it as your plan also. Na ibigay mo yung best mo, no, para ma-accomplish ang plano niya. Pero if you lack ownership, you will quit right away. Okay? Next ay lack of preparation. No, kulang ka sa paghahanda. Okay? Marahil magkasama yung planning dyan, yung resources. Pero kung titingnan mo itong tatlong ito, no, ito ang summary niyan, no? Lack of preparation. Hindi ka nag-prepare ng ayos. No? Kaya mag-quit ka. And then ang panghuli, lack of perseverance. No? As I've said, lahat ng plano natin, no, lahat ng mission, ng vision, dadaan yan sa pagsubok. Susubukin yan. No? Kahit nga yung halimbawa, plano mo na makatapos ng pag-aaral, susubukin yan. Kung gusto mong ma-promote sa work, iti-test talaga yan. No? Kung talagang deserve mo, no, na maabot yung level na yun. Okay? Kaya napaka-importante na meron kang kumbaga, pinagpe-pray mo that you will persevere sa kahit anumang makasalubong mo along the way sa pagtupad ng iyong pangarap, sa pagtupad ng plano mo sa iyong buhay. Itong mga ito ang dahilan kung bakit nag-quit daw ang maraming mga tao. Hindi ko po alam kung meron pa kayong may dagdag dito, palagi kung meron pa. Pero marahil, isa ito sa mga dahilan. Bakit tayo madaling mag-give up? Di po ba? Ang atin pong pinag-uusapan ngayon pong January sa simula ng taong 2024, ano po, ay paano magiging maigi, mabuti ang atin pong taon. No? How can our new year be better? At nakita po natin na meron kang hindi dapat gawin para maging mabuti ang iyong bagong taon, no? Para mas maging mabuti ito kaysa 2023. So, ang una, you don't be afraid. You should not be afraid. No? Don't be afraid. Next, don't be dismayed or don't be discouraged. Next, don't be ashamed. Ito yung last Sunday, no? Huwag tayong mahiya. At ngayon pong umagang ito, para po maging maayos ang ating pong bagong taon, no? Hindi lamang don't be afraid, no? Don't be dismayed or don't be ashamed, but pang-apat, don't give up. No? Huwag kang sumuko. Okay? Huwag kang sumuko. At madalas sinasabi natin ito pagka sa mga labanan, di ba? Lalo na pag lamang na yung kalaban. Daw sa basketball, no? Huwag kang susuko, no? Sa pag-aaral, pagka napakahirap na, ang dami ng mga requirements, no, huwag kang susuko para maabot mo yung pangarap mo, para makagraduate ka, huwag kang susuko. At ngayong taong ito, mga kapatid, ngayong 2023, sa amin pong family, ay may pagsubok na agad na dumaan, ano po? At ito ang pinakamasakit sa palagay ko na pagsubok na pwedeng ma-experience, ano po, ng isang tao, yung mawala ang iyong mahal sa buhay. Di ba? Ang gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, don't give up. Okay? So, ito pong sulat na atin pong pag-uusapan ni Apostol Pablo, sinulat niya ito sa Macedonia. Dito po. Nandito siya. Tapos, ito yung kanyang sinulatan. Itong mga Corinthian believers. At sinulat niya po ito 1 year after na sinulat niya yung letter o first letter to the Corinthians. Okay, so itong ating pag-uusapan ngayon, 2 Corinthians. So 1 year ang pag-itan. Bakit siya sumulat? Ang isa sa dahilan bakit niya sinulatan ulit ang mga Corinthian believers. By the way, kung atin pong babasahin ang 1 Corinthians, ano po,
ito po ay punong-puno ng mga problema at division ang Corinthian church. Kaya sumulat po si Apostol Pablo para itama ang maraming mga bagay, maraming mali na kanilang pag-iisip tungkol po sa Panginoong Hesukristo. At bukod doon, marami pong mga false teachers ang nagtuturo sa kanila ng against sa mga tinuturo ni Apostol Pablo. Kaya kailangan niya na sumulat sa mga Corinthian believers para hindi sila maligaw, no? Para hindi sila magduda sa mga tinuro ni Apostol Pablo. And then 1 year after na binigay niya nga itong first letter sa Corinthians, sumulat siya ulit. This time naman, maraming question sa pagiging apostol ni Pablo. No? Talaga bang apostol yan? No? Talaga bang yan ay pinili para maghayag ng salita ng Diyos ni Kristo? O salita ni Kristo? Okay? So dito, kung babasahin niyo po itong chapter 4, ito yung defense niya. Ano? Ito yung pangsagot niya doon sa mga question sa kanyang apostleship. Kasi ganito ang accusation. Kung ikaw talaga ay apostol, bakit ang daming gustong pumatay sa iyo? Bakit kahit saan ka pumuntang lugar, ang daming galit sa iyo? Di ba? So, na-experience nyo na ba yun? Kung talaga ako ay Christian, bakit ang dami kong nagiging problema? No? Bakit ang bibigat ng mga problema na nakakasalamuha? Bakit yung, alam niyo po, nung elementary ako, ang sakit talaga sa puso ko. Nung naging Christian ako, yung aking best friend, nagalit sa akin. Sinuntok niya talaga ako. Oh, lumipat ka, nagpalit ka na ng religion. Sinuntok niya akong gano'n. No? Pero sabi ko lang sa kanya, nakita ko ang katotohanan buhat sa Biblia na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. At dun sa pinuntahan ko, tinuturo yun. No? Tinuturo yung katotohanan na yun. At nung marinig ko yun, parang nagkaroon ako ng kapayapaan. Kasi during that time, imagine at 11 years old, I was searching. No? Ano ba yung truth? Kaya ako attend. No? Doon sa church na pinanggalingan ko. Because I was searching. Pero nung mabasa ko ito, nung maituro sa akin, no, na ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. No? Maliligtas ka lang pag tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa akin. And I was so excited to read and to study the Word of God. So mga kapatid, dito, no po, ay dinipensahan ni Apostol Pablo, no? Kung sa kabila ng kanyang sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay niya, siya ay patuloy na nangangaral ng salita ng Panginoon. Okay, so pinakita dito po ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians kung anong klaseng mga pagsubok ang naranasan niya sa pagsunod at sa pangangaral ng salita ni Kristo. Ito po ang ilan. Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10, basahin niya po natin. Ready? Begin. We are perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. So makita po natin sa pangangaral ni Apostol Pablo, sabi niya, we are hard-pressed. No? So kumbaga parang sinisiksik kami, no? Sa lahat ng bahagi, no? In every side. Na-experience yun ba yung siksikin kayo? Nakapunta na ba kayo sa isang sa San Pablo pagka November 1? At pupunta kayo sa sementeryo. Doon kayo makakita ng traffic ng mga tao. As in traffic. So talagang siksikan, nakaganto lang kayo. Maglakad, hindi ka makakakilos hanggat hindi naggogo. Kasi talagang dikit-dikit kayo. So, sabi ni Apostol Pablo, sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, talagang tinutulak sila in every side. And then, ang sabi pa doon,
but not crushed. No? Bagamat tinutulak kami, pero hindi kami nasisira. No? Sabi diyan, perplexed, but not in despair. Kami ay nangangamba minsan sa buhay namin, no? Pero hindi kami umaayaw. Sabi pa diyan, persecuted. No? Inuusig kami, pero hindi kami iniiwan ng Diyos. No? Struck down. No? Kami ay natutumba. No? Pero hindi kami nalilipol. In short, mga kapatid, ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, we are pressed on every side, but we are not quitting. No? Perplexed, but we are not quitting. No? Persecuted, but we are not quitting. Struck down, but not destroyed. But we are not quitting. Mga kapatid, meron ba sa inyo na pinagtawanan or nagalit ang mga loved ones you because of your faith sa Panginoong Jesucristo? Si Apostol Pablo, for me, he has all the reason to quit. Kasi sinasaktan na siya eh. Ito pa ang mas matindi na sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto. Ang sabi diyan, are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Imagine 5 times siyang pinalo. Kasi noon, ang parusa ng mga Hudyo, sa mga may kasalanan, papaluin sila ng 40 times. Bakit niya sinabing minus 1? Kasi, pag sumobra sa 40 yung palo, dun sa mga pumalo, ipapalo yung sobra. So kung halimbawa napasarap, yung pumapalo, nag-45. So yung 5, ipapalo sa kanya. Kaya sinisikap lahat ng mga soldiers, yung mga pumapalo, na hanggang 39 lang. Para sigurado na hindi sila mapapalo, hindi bibigay sa kanila. Imagine ilang beses, 5 times, na pinalo siya ng 39 times. Ako po ay nagkikwento ko ito lagi sa inyo. Masasabi ko na marami akong palo na experience sa aking tatay. No? Nagkikwento ko na sa inyo na may bilang yung aking palo. Sa isang linggo, pag nakaisa ako, 1 palo. Pag pangalawa, 3 palo. At pagka nakatatlo ako kasalanan, sa isang linggo ay 5 palo. At lagi kong naaabot yung 5. At iba-ibang pamalo yung pinalo sa akin ng tatay ko. At napakasakit nun. Yung 1 palo lang nun, ang sakit. Ito, 39 times. 5 times, siyang ginanon. Isa lang ang dahilan. Isa lang ang kasalanan niya. Sumusunod siya kay Kristo. Ano pa sabi niyan? 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent the night and a day in the open sea. Okay? Next, I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in the country, at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressures of my concern for all the churches. Alin dyan ang na-experience sa inyong paninindigan, sa inyong pananampalataya? Meron ba? Wala, di ba? Wala pa ditong pinagbantaan, napapatayin kung hindi titigil sa pangaral ng salita ng Diyos. Although one time, nung ako po ay nag-evangelism sa Valenzuela, doon sa park doon, habang nag-share ako, after that may lumapit sa akin 2 security. Sabi niya, "Sir, hindi po pwede yung ginagawa niyo dito." O bakit? Kasi baka pinipilit niya yung dalawang estudyante
Kasi akala nila nagsusulisit ako. Dahil, bago ako nag-share, merong Muslim na nauna na sa akin na, Sir, nagsusulisit po ako. Sabi ko, hindi. So, kaya marahil pinagbabawalan dun sa part na yon na mag-share o kumausap, no, ng mga tao. Pero, parang na-hurt ako noon. Ano? Pinagbabawalan niyo yung pag-share ng gospel? Libre naman to. Parang gustong uminit ng ulo ko, at pagalitan sila. Pero teka, sabi ko, sarili ko, naku, baka ma-turn off itong mga ito. So, ang ginawa ko, lumipat na lang ako. No? Nag-share na lang ako sa ibang lugar, hindi lang doon sa park. Ang dami talaga doon, no, na mga nakatambay. Yun lang yung experience ko. Walang dumampot sa akin o naglagay ng posas. Diba? May mga tao na tumanggi. No, wala po akong time. Wala akong 5 minutes na pakinggan kayo. Yun lang. No? Pero si Pablo, ito, no? Grabe. Yung kanyang naranasan sa kanyang pagsunod sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Ito na lang, ano? I've been constantly on the move. Hindi ibig sabihin na marami siyang lakad parate. Bakit siya laging constantly on the move? Tago siya ng tago. Kasi ang daming ang gustong pumatay sa kanya. Pagka nalaman ng mga gustong pumatay sa kanya na dito sa lugar na to, ang gagawin niya, takas ulit. Yun po yung ibig sabihin ng constantly on the move. At napakahirap po nun. Di ba? Lagi kang kinakabahan. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, no, I did not give up. No? Ang sabi niya sa verse 16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. We don't lose heart. No, ang ibig sabihin nun, hindi kami na-discourage, no? At hindi kami mag-quit. Okay? We will never give up. In spite of these sufferings, difficulties that we are experiencing. Ang sabi niya sa Acts chapter 20 verses 23 to 24, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Dito po sa Acts chapter 20, siya po ay nasa Ephesus, papuntang Jerusalem. Ayaw siyang payagan ng mga believers na pumunta sa Jerusalem. Kasi alam ng mga believers sa Ephesus na ipe-persecute siya pagdating ng punta niya ng Jerusalem. At sabi pa niya, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Kinonfirm sa kanya ng Holy Spirit na pagpunta mo ng Jerusalem, sa bawat city na pupuntahan mo doon, ang naghihintay sa iyo ay chains, kulong, posas, at tribulation, kapighatian. Pero ano sabi niya? But none of these things. Ang ibig sabihin nun, walang makakapigil sa akin. None of these things will make me give up. Okay? So napakatindi po ng desisyon ni Apostol Pablo to move forward, to move on, to do kung ano po ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit na ang kapalit niya nito ay buhay. Ngayon umaga mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin, matanim sa puso't isipan natin. Sa atin pong sa atin pong pamumuhay ngayon pong 2024. Maraming pagsubok, maraming mga hamon, tayo na makakasalubong. Pero nawa, lagi nating sabihin, I will not give up. Lalo na po sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Dito po sa talata na atin pong binasa, ito sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18, may 4 tayong dahilan na makikita kung bakit si Apostol Pablo, sa kabila ng matindi na pagsubok na naranasan niya, na ito ay enough reason to quit. Pero hindi siya nag-quit. Nagpatuloy siya. At ito pong 4 na dahilan na ito, mga kapatid, ay pwede rin nating panghawakan ngayon pong taong ito. No? Na kahit na gaano kahigpit ang pagsubok na mararanasan natin, na mapanghawakan natin itong 4 na dahilan, bakit hindi tayo dapat mag-quit. Okay? Una,
It is for our spiritual development. No? Para ma-develop po yung ating spirito, yung ating pong character. Okay? Ang sabi dito, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ang sabi niya, though outwardly we are wasting away, yung aming panlabas na kaanyuan ay parang nasisira. Imagine yung 39 lashes. Ano kaya itsura ng likod ni Apostol Pablo? No? 5 times siyang ginanon. So, imagine niyo, napanood niyo ba yung The Passion of the Christ? Sa mga nakapanood dito, ganun ang mga pamalo. Merong parang talim dun sa latigo na pinanghahataw. Na dapat ay 40 times lang yun. Pero 39 lang. Kasi nga, ang sakit nun pagka lumabis ka. Sumobra ka. 5 times. So, imagine niyo yung itsura ni Pablo. Hindi ko alam kung dito lang sa likod yun tumama. Pwedeng dito rin sa mga kamay. Pwedeng sa leeg. Or sa mga hita. So, ang sabi niya, outwardly, we are wasting away. Siguro punong-puno na ng peklat ang katawan ni Apostol Pablo. Tapos binugbog pa siya, binato pa siya, puyat pa siya, gutom. Ano kaya mga sakit ni Apostol Pablo? Isa lang ang dahilan. Dahil sumusunod siya kay Kristo, pinapangaral niya ang kanyang salita. Pero anong sabi niya? Yet inwardly, we are being renewed day by day. Nasisira itong aming panlabas. Pero yung panloob namin ay lumalakas. Lagi siyang nare-recharge. Hindi nasisira ang aming loob. Kundi, every time na kami pine-persecute, mas lalo kaming, tumatapang. Sabi nga doon sa ating salawikain, ang bayaning nasusugatan ay lalong tumatapang. Di ba? So, ganun marahil ang nangyayari kay Apostol Pablo. Nadidevelop yung kanyang character, yung kanyang spiritual life. Ang sabi dito sa James chapter 1 verses 2 to 4, basahin niya po natin. Ready? Begin. Consider it pure joy, my brothers, sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, meron palang benefit pagka ikaw ay sinusubok or dumadaan sa mga pagsubok. At ang sabi dyan, whenever you face trials of many kinds, ang ibig sabihin, lahat ng klase, hindi lamang yung mga magagaan, hindi lamang yung mga mabibigat, lahat ng klase. Dadaan ka sa ganyang mga pagsubok, okay? Para, to test your faith. Sapagkat pag tinest ang iyong pananampalataya, it produces perseverance. Magiging matatag ka sa buhay na ito. Mga kapatid, obserbahan ninyo, yung mga taong laki sa hirap, diba? Yun ang mga matatatag pagdating ng mga pagsubok. Yun yung mga hindi bumibigay. Yun yung mga nagpapatuloy. Pero yung mga laki sa layaw, ika nga, sabi ni Francisco Balagtas, yun yung mga madaling mag-give up. Yun yung mga madaling sumuko sa buhay na ito. Yun yung hindi alam kung anong gagawin pagka may problema. Simple o mabigat. Pero yung mga galing sa hirap, yung talagang isang kahig, isang tuka, tapos yung tinatawag nilang rags to riches na mga karanasan, yun yung mga matitibay sa panahon ng pagsubok. Tandaan niyo ito mga kapatid, kilala mo man si Jesus o hindi, dadaan ka sa pagsubok. But the advantage of all Christians, you have Jesus. Meron kang katulong. Meron kang katuwang. Yung mga walang
Kristo sa puso, ikaw lang mag-isa. No, kung ano lang ang maisip mo na solusyon, kung ano lang yung dikta sa iyo ng kapaligiran mo, yun lang ang gagawin mo. And many times, kung ano yung dikta ng tao sa iyo, madalas ang ending nun ay mali, ay palpak. Pero kung ang susundin po natin mga kapatid, ay yung instruction ng Panginoon, no? Lalo na sa paglutas ng mga problema, we will overcome. No? Magtatagumpay po tayo parati. So, dito po, ang bunga pala, no, ng pagdaan natin sa pagsubok, tayo po ay, sabi dyan, magmamature, no? We will be complete, lacking nothing. Ang ibig sabihin po nitong lacking nothing dito ay, hindi ibig sabihin na magiging mayaman ka, no? Magiging financially stable ka. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng kailangan mo, no, para harapin ang mga problema ay makakamit mo, no? Magiging matibay ka pagdating ng mga pagsubok, no? Parang ganito po 'yan eh. Sa exams, 'di ba, kung gusto mong makarating sa high school, kailangan mong ma-experience yung matinding exam. 'Di ba? Kung gusto mong mag-college, magte-take ka ng college entrance exam. At hindi madali yun. Ang mga questions doon hindi pang grade 1. Di ba? At pagka-graduate mo ng college, yun, magbo-board exam ka. No? Si Nainay, nadalian ka ba doon sa board exam mo? That's like, na-stress si Nainay, no? At itong na-realize ko, no? Paghirap ng exam, pagtaas ng level mo, pag nakapasa ka. Di ba? Meron pang isang quotation akong nabasa. The darker the night, the stars, or the brighter the stars shine. So, ibig sabihin, pag dilim daw ng gabi, pagliwanag ng mga bituin. Di ba? Kasi, hindi mo appreciate ang liwanag ng bituin pagka may araw pa. Ma-appreciate mo siya pagka madilim na madilim. Ganun din yung mga alitap-tap. No? Ma-appreciate mo ang mga firefly pagka madilim ang gabi. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, pagdaan natin sa mga madidilim na pagsubok, dito tayo pakikinangin ng Diyos. Dito tayo tuturuan ng Diyos kung paano maging matatag, paano tayo magtiwala sa Kanya. Sa pamagitan po nito, ma-experience natin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Okay? So, yan po ang makikita natin dito sa James chapter 1, verses 2 to 4. Ang sabi pa dito sa Acts chapter 5, 41 to 42, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Biro nyo, no? Sabi niya, they were rejoicing because of suffering disgrace for the name. Yung name po dyan ay si Jesus. No? Nung sinulat po ito nung writer ng Acts ay para safe, no? Hindi nila sinusulat yung word na Jesus, kundi yung name, capitalized. Na ang ibig sabihin po niyan ay si Jesus. Kasi ang nangyari po dito, kung babasahin niyo ang buong chapter 5, ang mga apostol po, pagkatapos na puspusin sila ng banal na spirito, nakapagpagaling sila ng mga may sakit, no? Nakapagpalayas ng mga demonyo. At imagine, si Apostol Pedro, anino lang niya. Pag nadaanan ng anino ni Apostol Pedro, yung mga may sakit, gumagaling. That's how powerful, no, Peter was because of the Holy Spirit. At dahil doon, ang daming sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Na stress ngayon itong mga religious leaders. Teka, ang daming lumilipat kay Jesus. Kukunti na yung sumusunod sa atin. So, ang ginawa nitong mga religious leaders na ito, pinahuli nila itong mga apostol. Pinakulong nila. Pero nung gabi, nung nakakulong na itong mga apostol na ito, may anghel na nagpalabas sila sa kanila. Pinalaya sila. At hindi alam ng mga guards. No? So, himala. No? Hindi alam ng mga guards. Kasi nung umaga,
nung nagtipon-tipon yung mga religious leaders at pinatawag yung mga apostol na kinulong, pagpunta ng mga guards, sabi na, bakit walang laman na itong kulungan na to? Samantalang yung mga nakabantay, nakatikas, pahinga pa sigurong ganyan. No? At hindi nila namalayan na wala na pala dun yung mga apostles. Kasi ang Panginoon ang kumilos. And then, may nagsabi sa kanila na, nandun yung mga kinulong nyo, nangangaral. No? Sa plaza. And then, kanilang sinugod uli at dinala sa Sanhedrin, sa Supreme Court nila, at tinanong, bakit kayo laging nangangaral? Sabi ni Pedro, we rather obey God than men. Okay? And then, may nagtanggol sa kanila, yung si Gamaliel, no? Na huwag niyong pakialaman yung mga yan. No? Kasi yung mga nag-revolt, no? Nung mamatay yung leader nila, nagkawatak-watak sila. Pero itong mga to, no? Wala na si Christ, pero ano pa rin sila? Intact pa rin, tapos lumalago pa. Kaya palayain niyo yung mga yan. Kasi baka sa halip na gumagawa kayo ng pabor sa Diyos, ay kumukuha kayo ng parusa sa inyong harapan. So, ang ginawa nitong mga soldiers na ito, pinalaya sila. At ito ang kanilang reaction. They rejoice, no? Because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. And then, ang sabi pa dito, day after day, in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. They did not give up. Kahit sila ay ikulong, kahit sila ay bantaan. Di ba? Ito pong na-realize ko as I studied this, ang tanda na ikaw ay Kristiyano, una. Ang tanda na tinanggap mo talaga si Jesus bilang sariling tagapagligtas, una, may pagbabago sa buhay mo. Meron kang mali na ginagawa dati, pero ngayon ay hindi mo na siya ginagawa. Okay? Pangalawa, nakaka-experience ka ng persecution and suffering. And pangatlo, hindi ka na din-discourage. Tuloy ka pa rin. Na sa iyong, sa pagpigil nila sa iyo, lalo kang parang nag-uumalpas. Hindi ka mapigilan sa pagbabahagi, sa iyong pagsunod sa salita ng Panginoon. So you observe yourself, no? Dito mo makikita kung totoo ka talagang Christian. May pagbabago ka, naranasan, may suffering kang nararanasan din. At hindi ka nadi-discourage. Okay? So, yan po ang naranasan ng mga apostles, ng mga believers, no, at ni Apostol Pablo. So, mga kapatid, tandaan natin ang mga pagsubok na mararanasan natin. It is designed to develop our spirits. Para mas maging matatag tayo. Alam niyo po, sa mga prayer request natin, lagi dong spiritual growth. Di ba? Di ba? Yun ang ating mga request lagi. That we will grow spiritually. Pero lagi kong naiisip, paano ba yun? Paano ba ako mag-grow spiritually? Eto na. Through trials. Through sufferings. Doon po tayo mag-grow, mga kapatid. Doon tayo titibay, doon tayo tatatag. Kaya nga sabi ni James, magalak ka pagka nakakaranas ka ng pagsubok. Yung mga apostles sa Acts, natuwa sila nung sila ay nakulong at pinalaya. Sapagkat na-realize nila na naging karapat-dapat sila na mangaral dahil na-experience nila yung suffering ng Panginoong Jesus. Okay, I hope na susundan niyo po ako. Hindi ko alam kung ano ang mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, ginagamit niya yan to develop us. No? Para mag-improve tayo. Okay? Ang pangalawa, gusto ko pong makita natin, sufferings are temporary. Okay? Ang mga pagsubok na ito ay hindi pangmatagalan. Hindi siya permanente. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ang sabi niya, light and momentary troubles. No? Light lang siya. No? Magaan lang at panandalian ng mga pagsubok.
So sa kanya, yung mga pinagdaanan niyang yun, ang tingin niya doon, simple lang yun. At saglit lang yun. Mga kapatid, ngayong umaga, kung ano man ang pinagdadaanan nating pagsubok ngayon, or kung wala kayong pinagdadaanan ngayon, one thing is sure, sa banda-banda rin, may madadaanan kayo. Kasi gusto ng Panginoon mag-improve tayo, kaya ipapadaan. Hindi lang natin alam kung gaano kabigat, kung gaano kahirap. Pero gusto kong tandaan natin ito, that sufferings are temporary. Si Apostol Pablo, sa tindi ng kanyang pinagdaanan, ang tingin niya lang doon sa mga pagsubok na yun. Sa paghihirap na yun. Sabi niya, it's only light and momentary. Simple lang siya at maikli lang. Matatapos din. Di ba? Matatapos din yan. Makakaraos din tayo. Okay? Ang sabi pa dito sa Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worthy comparing with the glory that will be revealed in us. Napakaganda po ng comparison ni Apostol Pablo. No? Ang sabi niya, yung ating nararanasang kahirapan ngayon, ay hindi mo kayang ikumpara sa kaluwalhatian na mararanasan natin later on. Ang ibig sabihin, itong ating sufferings dito sa lupa, hindi mo siya kayang ikumpara sa eternity. Sa kaligayahan sa walang hanggan. Di ba? Kahit, halimbawa sa isang bond paper, tuldukan mo yon, hindi pa yon. Sobrang laki pa ng tuldok na yon. Kung yung tuldok na yun ay suffering, sobrang laki pa nun. Konting-konti lang. I-compare mo sa kaluwalhatian na may experience na. Kaya Apostol Pablo, yung naranasan niyang yun, it is only light and momentary. Okay? Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung makakaranas po tayo ng pagsubok, tandaan nyo, matatapos din yan. Hindi yan permanente. Okay? Kung meron kayong kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, ang dumadanas sa matinding pagsubok, I believe the best encouragement na pwede natin sabihin sa kanya is, makakaraos ka din dyan. Matatapos din yan. Di ba ba? So, yan po ang pangalawang dahilan bakit hindi nag-give up si Apostol Pablo. Sapagkat ang tingin niya sa mga pagsubok, saglit lang yan. Okay? Meron pong book itong si Robert H. Schuller, okay, na sinulat. At ito po ay best-selling book. Ano pong nakalagay? Basahin niya po natin. Yes. Naniniwala ba kayo dyan? Tough times never last, but tough people do. Noon pong 2020 hanggang 2022, kala natin hindi na matatapos ang COVID. Diba? Parang, naku, ang dami ng variants. Although may COVID pa rin ngayon, pero yung kanyang, yung mga nakakatakot na virus, wala na. At tayo, salamat sa Panginoon, sapagkat nandito pa rin tayo. Diba? Sa kabila ng matinding pagsubok na naranasan natin sa COVID. Totoo itong sabi ni Robert, tough times never last. But tough people do. Marami pa tayong mararanasang tough times. Pero tandaan nyo, hindi yun magtatagal. Pero tayo, kung tayo mananatili sa atin pong Panginoon, if we will not give up, ay makikita po natin yung blessings ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So, sabi pa dito sa 1 Peter chapter 5, verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Pansin niyo yung word na little while. Saglit lang.
Pagka na-experience nyo na daw yung suffering ng saglit, ano sabi niya? He will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Tandaan niyo ito mga kapatid, hindi tayo pananatilihin ng Panginoon na nagsasuffer sa buhay na ito. Okay? Time will come, it will end, and then after that, the Lord will restore us. No? The Lord will make us strong, firm, and steadfast. Para sa pagdating ng panibagong pagsubok, ma-overcome na natin. Pagka meron tayong na-meet ng mga tao na dumadaan sa pagsubok, meron tayong may bibigay na advice sa kanila. Okay? Walang talo. No? Pagka tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ang sabi pa po sa Luke 16:27 to 31. Okay, ito po ang kwentong ito sa Luke chapter 16. Ito po yung mayaman at saka si Lazarus, no? Na itong mayaman na ito, nagpakasasa talaga siya. No? Hindi siya nakinig sa word of God. Itong si Lazarus, nangihingi lang siya. Nanlilimos lang siya. No? At marami siyang sugat. One day, namatay itong dalawa at nakita natin na si Lazarus, dinala siya ng mga angels sa paradise. Itong rich man, nagising siya sa place of torment or hell. At uhaw na uhaw siya. At ang sabi niya kay Abraham, na ando sa kabilang ibayo, utusan mo nga si Lazarus na i-dip yung finger sa tubig at patuluan yung aking dila para naman makaramdam ako ng kaginhawaan dito sapagkat napakainit dito. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Hindi pwede. Sapagkat merong malaking bangin sa pagitan natin. No? Noong kayong dalawa'y nabubuhay, ikaw ay nagpakasasa, samantalang itong si Lazarus ay kumbaga nagpakahirap o napakahirap niya. Pero ang punto po dito, hindi ibig sabihin yung mga mayayaman pupunta sa impyerno at yung mga pulubi ay pupunta sa langit. Makikita po natin yung dahilan bakit pupunta sa langit si Lazarus at pupunta sa impyerno yung mayaman. Okay? So, makita natin doon, sabi ni Abraham, merong pagitan sa atin na bangin para yung mga nandito hindi makapunta dyan at yung mga nandyan hindi makapunta dito. At hindi na kailanman pwede. So, ang sabi nung mayaman, sabi niya sa verse 27, he answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." So, ang sabi dito ni Abraham, nandun si Moses. Ang ibig pong sabihin ng Moses and the prophets, ito po yung Bible. Kasi during that time, yung 5 books of Moses pa lang ang Bible at saka yung mga sinulat ng mga propeta. Wala pang New Testament. So, ang sabi ni Abraham, pagka nakinig sila dun sa books ni Moses at saka yung mga prophets, possible na makaiwas sila dito sa place of torment. Ngayon, ang sabi niya dito, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they don't listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Ano po ang gusto kong sabihin dito sa mga talatang ito? Ang sabi po ni Abraham, no? Kung hindi sila makikinig sa salita ng Panginoon, if they will ignore the word of God, lalo na yung mabubuhay from the dead at sasabihin, may impyerno. Lalong hindi sila maniniwala. Diba? Ano po ang punto ko dito? Mga kapatid, once we ignore the word of God, nagpakasaya tayo. No? Naisip natin na, pag nag-aral ako ng salita ng Diyos, pag sumunod ako sa Panginoon, magiging KJ. No? Hindi na ako magiging masaya, kaya magpapakasaya na ako dito. The problem is, when you ignore the word of God, dahil natatakot ka na mag-suffer dito sa mundong ito, you will experience a suffering that is eternal. Walang hanggan.
at wala ng pag-asa na maayos yun. Pero sabi ni Apostol Pablo, pagtiisin na natin, huwag na kayong mag-quit kung dito sa lupa nagsasuffer tayo. Because after that, katulad ni Lazarus, we will be comforted sa kabilang buhay forever. Okay, nakuha niyo po ako. And then, ang sabi niya dito nga, ang salvation, no, ay through listening to God's Word. No? So, alam natin na by believing in the Lord, no, Jesus, ang salvation. At yan po ang ginawa ni Lazarus. Nakinig siya, no, sa salita ng Diyos. Kaya siya pumunta sa langit. Hindi dahil siya ay pulubi, kaya pumunta siya sa langit. At yung mayaman, hindi siya pumunta sa impyerno dahil siya ay mayaman. Hindi. Dahil hindi niya pinakinggan itong Moses and the prophets. Itong books ni Moses and prophets. So, ganun din tayo mga kapatid ngayong umagang ito. Okay lang na mag-suffer tayo dito sa lupa. Because after that, we will be comforted forever. Okay? So, yan po ang gusto kong makita natin. Sufferings are temporary. Ang pangatlo, special rewards are given. No? May special na reward sa mga tao na hindi mag-give up sa kabila ng mga sufferings na mararanasan. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Pansinin niyo po yung word na far outweighs. Ang ibig pong sabihin niyan, ito po ay parang timbangan na pag tinimbang mo yung suffering dito sa lupa at tinimbang mo yung rewards na manatanggap mo sa langit, mas mabigat. Sobrang bigat. No? Yung mga rewards na matatanggap mo sa langit. No? Sabi diyan, far outweighs them all. Yung them all dyan, yung lahat ng sufferings na narasan mo dito sa lupa. Bakit? Bakit mas mabigat? Ano? Bakit mas maganda yung mga rewards na matatanggap natin? Because it will remain forever. Yung mga trophies natin, yung mga medals natin, ewan ko sino dito yung maraming mga medals, maraming mga plaque. Kumusta na yung mga medals ninyo? Hindi pa ba kinakain ng kalawang? Hindi pa ba kinakain ng anay? Kasi yung mga rewards natin dito sa lupa, kinakain nyo ng anay at yun ay nalilimutan. Di po ba? Pero yung rewards na ibibigay sa atin ng Panginoon, it will remain forever. Walang anumang insekto or kahit ano ang pwedeng magnakaw. No? Yung iba nga sinasangla eh. Diba? God will reward us. No? Pagka hindi tayo nag-give up. No? Ang sabi po ng James chapter 1 verse 12, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive," ano daw? "The crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Ang Panginoon ang nangako. Oh, hindi si pastor, no? Hindi si mayor, no? Hindi yung presidente ang nangako na meron kang reward pag nagtiyaga ka. Ang Panginoon. He will give you the crown of life. Sabi pa sa Revelation chapter 2 verse 10, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay, grabe, no? Be faithful until death, hanggang sa kamatayan. No? Huwag mong itanggi, no? Huwag mong kalimutan ang Panginoon. No? Huwag kang mag-quit sa iyong pananampalataya hanggang sa ikaw ay mamatay. At sabi niya, "I will give you the crown of life." Crown ang ginamit sapagkat noong unang panahon, pagka sila ay lumalaban sa Olympics, yung crown na laurel ang kanilang reward na binibigay. Na yung laurel na yun, after few months, matutuyo din yun.
Pero itong crown of life, it will remain forever. Okay. Alam niyo po, merong 5 corona na makikita tayo sa Bible na ibibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang una, yung tinatawag na crown of righteousness. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, lahat ng excited na makita ang Panginoong Jesucristo will be given a crown of righteousness. Gusto niyo na bang makita ang Panginoon? Gusto niyo na bang mag-rapture? Pag marami tayong problema, di ba gusto natin? Lord, dumating ka na. Now na. Pero pagka everything is doing well, saya ng lahat. Di ba? Uy, baka pwedeng next week na lang. O kaya next year na lang. O, mag-aasawa pa si Nainay. Di ba? Pero sabi dyan, lahat na naghihintay sa Panginoong Jesucristo ay may corona. Di ba? Sabi ano? Next, incorruptible crown. Ito daw yung dinidisiplina yung sarili. No? According sa 1 Corinthians chapter 9:25, yung nagsisikap na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Ay may corona. Incorruptible crown. Mga kapatid, ngayong umaga, sinisikap nyo ba na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos? Or wala lang, wala tayong pakialam. Diba? Pero ang isang tao na seryoso na sumunod sa kalooban ng Diyos, you have an incorruptible crown. Crown of life. So ito na yung nagtsatsaga, nagtitiis sa pagsubok. Meron kayong crown of life. And then crown of glory sa 1 Peter chapter 5 verse 2. Ito daw po ay para sa mga pastor, para sa mga leaders, para sa mga nagsishare ng gospel, para sa mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Ito yung mga nagpa-follow up. So ito pong koronang ito ay hindi lang para sa pastor sa aking palagay. Kundi lahat ng tao, kahit kayo, no? Kung meron kayong tinuturuan, pina-follow up na tao, no? Sinishare ng gospel, tapos pina-follow up ninyo, you will receive a crown of glory. Okay? And then, ang pang-5, crown of righteousness. Kung babasahin yung 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, lahat ng tao na nag-share ng gospel, tapos tumanggap sa Panginoon, meron kang crown of rejoicing. Kaya, I encourage you, no? Dito sa CGV Satellite, nagsimula na noong December. Nag-share tayo ng gospel. If we will keep on doing that, mga kapatid, pagdating ng Panginoon, we will have a crown of rejoicing. So, dito sa 5 ito, mga kapatid, ilan dyan ang matatanggap natin? Kung sakaling dumating ang Panginoon ngayong oras na to, ilan kaya dyan ang inyong matatanggap? Okay? So, magandang pag-isipan. Ngayon, 2024, no? Subukan natin, no, na sundin, gawin ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang na-realize ko po dito, pwede nating matanggap lahat ito. If we will remain faithful to the Lord. Okay? Pero kung ikaw ay pawala-wala, no? Kung ikaw ay hindi seryoso sa iyong Christian life, I'm sorry to say, pagdating ng Panginoon, baka wala tayong matanggap. Siguro sabihin nyo, di ba, na wala akong matanggap. Basta ako'y pupunta sa langit. Okay? Totoo naman yan. Pero laging, ito ang aking illustration dyan. No? Okay lang na mag-champion yung team na kinakaliban mo. Pero di ba, ang sarap din pagka MVP ka? Ang sarap din ng feeling pagka kasama ka sa Mythical 5. Diba? Pagka yung may individual awards, asa mo saklap nito? Yung lahat ng teammates mo may award, tapos ikaw wala. Okay lang yun sa'yo? Na itong 5 ito, pwede mong makuha siya. Maliban na lang kung sobrang hirap ng mga tukunin. Okay lang na sila na lang. Yung mga magagaling na lang. Pero this was given, or itong mga crowns na ito, are given to all of us. Or will be given to all of us. Kung tayo po'y magtatapat sa Panginoon. There will be crowns, mga kapatid. There will be special rewards. Lalo na sa mga tapat sa Panginoon. Kaya ang hamon ko po sa bawat isa, let us be faithful sa Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok. Okay, ang panghuli,
it will strengthen your faith. Okay? Alam nyo, because of these three, no? May spiritual development, sufferings are temporary, special words are given. This will strengthen our faith. Lalakas po ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Okay? At ito po, pag malakas ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo mag-give up, mga kapatid. Kahit anong tindi ng pagsubok. Okay? Ang sabi po dito sa verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, i-focus natin yung mga mata natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pwede ba yun? Diba? Saan mo i-focus yung mata mo? Kung i-focus mo siya sa hindi mo nakikita. Saan? Dito? Sa side na to? Eh tayo mga tao, gusto lagi natin. Meron tayong nakikita. Pagka ganun daw, gusto natin lagi tayong may nakikita. Hindi faith yun. Hindi pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, no, ay sumasampalataya ka. No? Hindi based sa nakikita mo, kundi based doon sa promise. No? Na kahit hindi mo siya nakikita, at alam mo na mangyayari, paninindigan mo yun. Nakuha niyo po ako? That is faith. Yun ang sabi po ni Apostol Pablo. Doon ka sumampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita. Diba? Sapagkat yung Diyos na hindi mo nakikita, ang daming pangako mo. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, ganito po ka-importante ang pananampalataya sa buhay ng tao. For by grace you have been saved through faith, and not for of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Mga kapatid, pagdating po sa kaligtasan, kailangan ang pananampalataya. Hindi pwede, hindi tayo maliligtas by our works, no? Or by ourselves. Hindi natin kaya iligtas. It's through faith. No? Ano yung faith dyan? Sa palatayanan mo, yung pangako ng Panginoon, na pag sumampalataya kay Jesus, maliligtas ka. Then, ang sabi pa sa Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it's written, the righteous will live by faith. Yung righteous po dyan, ay yung mga taong sumampalataya sa Panginoon. At lahat daw ng sumampalataya sa Panginoon, he should live by faith. Mamumuhay tayo dapat na umaasa sa Panginoon. Then, ang sabi pa niya, without faith, it is impossible to please God. So, sa umagang ito mga kapatid, kung gusto natin na matuwa ang Diyos sa atin, let us live by faith. No? Anong ibig sabihin nun? Sampalatayan na natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi ito yung blind faith na sinasabi, na pagka sinabi ng Diyos, at tumalon ka nga sa building, tatalon. Hindi po yun ang point. Dito, yung faith dito, susunod ka doon sa sinabi ng Panginoon. Okay? Kahit na hindi mo naririnig ang kanyang boses, kahit hindi mo siya nakikita, dito lang sa kanyang salita. Okay? And then, ito ang panghuli. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith. And everything that does not come from faith is what? So mga kapatid, kung tayo ay mamumuhay sa buhay na ito, na hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi tayo naniniwala sa kanyang utos, lagi natin siyang sinusuway, ibig sabihin, we are living this life without faith. Hindi umaasa. At sabi diyan, ang lahat ng bagay na walang pananampalataya ay kasalanan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, let us pray that the Lord will strengthen, no, will develop our faith. So ngayon pong umaga, don't give up. Huwag tayong sumuko. Tuloy lang ang laban. Ano po? May 4 na dahilan para hindi tayo dapat sumuko. May 4 na dahilan na pinakita si Apostol Pablo na sa kabila ng matinding pagsubok na naranasan niya, hindi siya sumuko. Ano yung una? It's for our spiritual development. Sufferings are temporary, special rewards are given, and it will strengthen our faith. Po.
So ngayon pong taong ito, gusto po natin ba magkaroon ng better new year? Let us not be afraid, no? Be dismayed, be ashamed, and let us not give up. Kung sa umagang ito, mga kapatid, ikaw ay nasa daan ng fear, nasa daan ng discouragement, or ng kahihiyan, or you're about to give up. Kung nandun na yung tinatahak mo, tandaan niyo po ito. Meron laging U-turn. May U-turn. Every time na ako po ay naliligaw sa aking pagdadrive, sa 17 years na pagdadrive ko, ilang beses na akong naligaw. But praise God, may mga U-turn. Pwede kang bumalik sa tamang daan. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, merong U-turn na binibigay ang Panginoon sa atin. Pwede tayong bumalik sa tamang daan. Ngayong 2024, ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mag-improve tayong lahat. Okay? Magkaroon tayo ng maayos, no? Makabuluhan, no? At very productive na 2024. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong mahiya, and let us not give up. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Salamat sa halimbawa ni Pablo. Tunay po na kung ipaparanas mo ito sa amin ngayon, yung naranasan ni Pablo, marahil marami sa amin ay nag-give up na, nag-quit na. Salamat po sapagkat si Apostol Pablo, hindi siya nag-give up. Siya po ay patuloy na naglingkod sa inyo. Kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya Panginoon, tulungan mong bawat sa amin ngayong umaga. Panginoon, pagtibayin mo ang aming relationship sa inyo. Sapagkat sa pamagitan lamang nun, magkakaroon kami ng kasiguruhan, kapayapaan, Panginoon, at lakas ng loob na magpatuloy sa buhay na ito. Maraming pagsubok kaming pagdadaanan. Pero dalayan ko po, maalala namin ang salita mo. Help us not to give up. Salamat po sa salita mo na aming narinig, naway patuloy na magpatatag ito ng aming pananampalataya. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.